Grabe, lakas nun ah. I will make sure sa editing, i-slow mo ko pag na-edit. Tignan natin kung maganda pa rin. So my dear friends, this is not your regular Insta360 moto review. And in this video, I'll be focused mostly on an environment where other action cameras don't mostly excel. And fun fact, pagkabili mo within 7 days, pwede pa nila mapalitan kapag nasira. Now, it's more than 1 week. Actually, it's more than a month na eh. I could safely say that my new camera is pretty reliable. Minor briefing lang bakit ko binili tong action camera na to. Pinaka-point ko talaga kasi is gusto ko yung tipong parang may dash cam ako. Para kung sakaling may mangyari, we can keep something as evidence. Doon papasok kung bakit si Ace Pro yung binili ko in comparison with other brands. Nagustuhan ko siya kasi nga dahil sa gabi. Except the weather is not really good. Yung tipong foggy, ganon. Sa tingin ko magkakaroon siya ng problema, pero kailangan mo daw bilhan ng anti-fog yan eh. Kailangan ka daw talaga mag-accessorize kapag bumili ka na Insta360 Ace Pro mo. Pero gusto ko subukan ngayon kasi weather app says 60% na uulan. I do really wanna see how it goes. Anyway my dear friends, second biggest point ko, I've been a content creator since GoPro Hero 4. I even got one back then, and this is probably my third action camera. And so far so good. Pinaka-question kasi niyan, is it great for dummies, beginners, or noob? Yung tipong pagdating sa content creating, click and go na lang. Gusto ko ng kamerang ganun. Yung tipong magpo-produce ng great video, yung tipong hindi nag-major sa editing. So this brings me to another subtopic. I will show you a comparison of my click and go footage from the memory card and coming off edited from the app. Yun din yung nagustuhan ko sa kanya kasi pwede mo makontrol yung editing niya or yung effects niya sa app. Pero yun nga, thumbs up naman tayo dyan, my dear friends, or a comment would be. A third biggest point is, will this cam survive an hour or more na ride? Kasi yun kasi yung pinaka-average ko talaga minsan, lalo na kapag hindi tayo nagmamadali. And of course the answer is yes. So that's that. Di ko alam kung lamang siya sa iba. I will be completely honest, hindi ko tinignan yung specs ng iba. Para sa akin kulang pa rin yung battery life niya. So sa tingin ko, dahil Leica sensor siya and probably malaki yung kanyang sensor in comparison with other action cameras, it requires a lot of energy. So 4K shots tapos ganun. So everybody catching up? Similar views ba tayo kung bakit kayo nagbabalak bumili ng action cam? Fourth reason, and importante ito sa majority, kasi hindi naman lahat ng vloggers mayayaman or can afford. Aspiring pa yung iba, so there's that price na para sa akin affordable kung titignan mo sa perspective ng isang buyer na naghahanap ng action camera na almost lahat ino-offer na. I bought this camera for almost 25,000 pesos. Bibilan mo pa siya ng memory card with a card reader para hindi ka mahirapan sa pag-insert mo. Nakaka-distract lang kasi mukhang uulan talaga, my dear friends. I have to get home as quick as I can. Binili ko siya in cash pero pwedeng utangin. I don't encourage it, lalo na kapag hindi ba monetize yung channel mo. Pero sa tingin ko kapag monetize na, worth it eh. Hindi pong may pagkukunan ka na ng pambayad mo sa kanyang monthly. So yun yung rason ko rin. And for me, this is truly a great investment for motovloggers like me. Para sa akin, nakikita ko kasi kung ikukumpara mo siya sa ibang action camera, this is top of the line na kumbaga. Pero kung ikukumpara mo siya sa ibang camera like DSLRs or phone cameras, masasabi mo talagang may mga mas magaganda pa at saka mas magagamit mo on everyday use. Kung action camera ang hanap mo, kakapit mo sa sasakyan, motorsiklo, helmet, sa tingin ko this is your cam. I wouldn't risk my iPhone anymore for this one kasi ilang beses na ako naulanan, although matibay talaga sa iPhone na yung tipong nabasa na lahat-lahat, gumagana pa rin at saka nagre-record pa rin. So kudos to iPhone to that. Nasubukan ko rin siya sa umuulan, so okay na okay din siya.
and napaka-stable niya kumbaga kahit na 1080p. And why you are buying this one? Kasi nga nag-excel talaga siya sa night time. At saka isa pa, yung image stabilization niya maganda din. Hindi nga lang siya super wide. Para sa akin lang naman, very less yung option mo. Kumbaga, kung gusto mong yung tipong talagang hindi siya fish eye, makukuha mo naman, pero hindi din siya super wide. Kaya parang okay pa rin, pero hindi. And in addition, may voice command din siya. Gumagana siya most of the time. Pwede mo siya magamit in taking pictures and taking videos. So pagdating naman sa tibay, no problem at all. Nabagsak ko siya one time, wala namang gas. May flip screen din siya, which is ideal para makita mo kung nasa tamang anggulo ka ba. Pero kung maliwanag naman, kahit na hindi mo buksan yung flip screen, makikita mo talaga on your side mirror. And makikita nyo yan sa mga future uploads ko na okay talaga siya. Although may konting putol, siguro din sa laki ng sensor niya, pero para sa akin malaki yung potential talaga ng Ace Pro. And for now, for me, Ace Pro is a camera that you should be considering if you are trying to be a content creator like me. Hindi naman major sa editing, pero yung tipong may micro-content pa rin and may story ka pa rin na maikakalat kumbaga. This is not a sponsored video by Insta360. I actually bought this camera on my own money. Kung nagbabala kayong bumili, click in the description below na lang sa kanyang link, kasi may percentage daw ako kapag bumili kayo sa website na galing sa aking video. Makakatulong din yun on more content, my dear friends. So sa tingin ko, uulan talaga na malakas mamaya. I'm shooting by the way in 4K. Medyo may kabigatan yung 4K niya, unlike the 4K that I have with my iPhone 13 Pro. Yun lang naman yung marereklamo ko sa kanya, yung hirap na i-edit or i-transfer. And siguro yung battery life niya rin, pero understandable naman yun kasi malaki yung sensor ng camera na to. Usually kapag mawabiyaya ako, starting from the beginning all the way hanggang pauwi, hindi yun naman nalolobat unless traffic. So okay lang sa akin yun. Nagsisimula nang pumatak yung ulan and mahangin talaga to. Medyo lowbat na yung camera, pero let's see how far this battery life goes. Grabe, lakas ng hangin. So ayun, pumapatak na talaga yung ulan. Grabe yung hampas ng hangin. Sa tingin ko may incoming ata na bagyo, pero hopefully makauwi tayo ng safe. If not, I'm just really hoping that my camera doesn't turn off para ma-record niya talaga lahat. Meron ka nang matibay at saka mapagkakatiwalaan na motor, mapagkakatiwalaan mo rin yung camera. Na ilang beses na rin ako naulanan. Medyo takot pa ako nung simula kasi baka masira ka agad yung camera, lalong-lalo na kapag bumakampas talaga yung ulan. Pero nakakapag-increase din ng confidence, yung experience na paulit-ulit ka maulanan, and yet pagdating mo ng bahay, gumagana pa rin and still recording. Grabe, ang lakas ng kidlat. Sabi daw, I'll make sure daw talaga na sarado daw talaga lahat kasi wala naman siyang additional casing, but it's totally waterproof. And I'm confident right now kasi lagpas 1 month na sa akin si Insta360 Ace Pro. So I'm very confident na makakaya niya. I promise you right now, I'm close to not seeing anything. And sa totoo lang, mga nag-high beam na nakakasalubong mo, in-advise na naman ako na mag-aux light daw, pero tingin ko di solusyon yun. Minsan yung iba parang inaabuso pa nga sa paggamit eh. Wait, ano yun? Lakas parang flashlight. Ayun, flashlight na naman. Grabe, lakas ng kidlat. Walang tigil ang kidlat dito. Sa sobrang linaw, it creates an illusion na parang ang lapit lang ng langit.
Grabe, ang lawak, lakas. So, ayun na naman. Grabe, non-stop. Parang meant to be talaga ako makita tong lahat ng to eh. And another advantage nga pala ni Insta360 Ace Pro, yung shot niya kahit saan mo ilagay or ikabit, parang may magandang angulo siya palagi eh. So, isa din yun sa nagustuhan ko sa kanya, mapabaliktad man or yung tipong nakatamang lagay lang sa helmet mo, okay pa rin siya. Although hindi ko pa nasusubukan sa chest, pero wala lang, nagagandahan lang ako sa shot ko sa kanya nung first time ko mag night ride. Anyway, I'll be uploading most of my night rides as well kasi nga na-enjoy ko talaga tong ganito na scenery. Wala lang, ang angas lang niya para sa akin. So far, wala akong sisi sa pagbili ko sa camera na to. And hopefully after 1 year, ganado pa rin akong gamitin. Nung bumili ako ng action camera ko, pinagsawaan ko rin kaagad. Nung bumili ako ng Hero 6, hindi ko rin nagamit na maayos kasi most of the time DSLR yung gamit ko pang video. Parang ganun, parang nakakasawa lang. But with this one, I'm really hoping na yung tipong kahit na after 1 year. So, malapit na tayo sa bahay. Finally. Grabe, lakas na. I will make sure sa editing, i-slow mo ko. Pag na-edit, tignan natin kung maganda pa rin. And another one. Anyway, my dear friends, I don't wanna push my luck kasi parang ang lapit lang sa akin ng kidlat. I'm happy on what I saw tonight. So, stop recording.